bawat tahanan, may mga tahimik na bayani. Mga taong hindi kadugo, ngunit nagmamahal na parang tunay na ina. Ito ang kwento ng isang pagmamahal na hindi nakatali sa dugo, kundi sa puso. Isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Sa likod ng simpleng tahanan, sa gitna ng mga pagdududa at takot, may isang taong buong pusong nag-alaga, umunawa at nagmahal ng higit pa sa inaakala. Handa ka na bang kilalanin si Mama Elena? Isang ina-inahan na nagpatunay na ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon, walang hanggan at mananatili kahit sa kabilang buhay. Sa isang tahimik na barangay sa probinsya, naninirahan sina Liza at Romy, mag-asawang masipag at puno ng pangarap para sa kanilang nag-iisang anak na si Mika. 3 taong gulang. Sa araw-araw, kailangan nilang magtrabaho sa bayan upang tustusan ang kanilang pangangailangan. Dahil dito, iniiwan nila si Mika sa pangangalaga ni Elena, ang madrasta ni Liza. Lumaki si Liza nang hindi niya lubos sa kilala ang kanyang tunay na ina. Bata pa lamang siya nang pumanaw ito dahil sa matinding karamdaman. Mula noon, si Elena na ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Bagamat hindi siya ang tunay na ina ni Liza, itinuring niya itong sariling anak. Sa kabila ng kanilang magandang samahan noon, may bahagi ng puso ni Liza na lagi may alinlangan. Hindi niya lubos na naipakita ang kanyang pagmamahal kay Elena, sa takot na baka iba pa rin ang tingin nito sa kanya. Bagamat malapit si Liza kay Elena noong bata pa siya, ngunit hindi maiwasang magduda ang mag-asawa. Bakit kaya hindi tayo hinahanap ni Mika tuwing nasa trabaho tayo? Tanong ni Liza kay Romy, isang gabi habang nag-aayos sila para sa susunod na araw. 3 taon pa lang siya, pero parang hindi siya nalulungkot kapag umaalis tayo. Baka sanay na siya kay Mama Elena. Sagot ni Romy, bagamat halata rin sa boses ito ang pagkabagabag. Napagkasunduan nilang maglagay ng CCTV sa kanilang bahay upang makita kung ano ang nangyayari habang wala sila. Hindi nila sinabing may kamera sa bahay at itinago nila ito sa mga sulok na hindi halatang mapapansin. Isang araw, sa hindi mapigilang pag-aalala, nagdesisyon si Liza na umuwi ng mas maaga upang sorpresahin si Mika. Ngunit pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang magkasama sina Elena at Mika sa sala, nagtuturo ng alpabeto gamit ang isang lumang libro. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Ano pang ginagawa mo? Mariing tanong ni Liza. Napalingon si Elena, halatang nagulat. Tinuturuan ko lang si Mika. Huwag mong sabihin sa akin kung anong dapat mong gawin. Akala mo ba hindi ko alam? Bine-brainwash mong anak ko, hindi ba? Pinaparamdam mong ikaw ang mas mahal niya kaysa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Liza, hindi totoo yan. Hindi ko kailanman gustong agawin si Mika sa inyo. Ang gusto ko lang ay alagaan siya habang wala kayo. Ngunit hindi nakinig si Liza. Hindi mo siya kadugo, Elena. Wala kang karapatan na magpanggap na ikaw ang pamilya niya. Tahimik na nakinig si Elena. Kita sa kanyang muka ang lungkot. Sa likuran nila, nagsimula nang umiyak si Mika. Mama, bakit mo inaaway si Lola? Mahal ko po siya. Napaurong si Liza. Nang makita niya ang takot sa mga mata ni Mika, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatingin siya kay Elena na bagamat nasaktan sa kanyang mga sinabi, ay pilit pa ring nilalamping ang umiiyak na bata. Nang gabing yun, muling pinanood ni Liza ang CCTV footage. Isa-isa niyang pinanood kung paano inalagaan ni Elena si Mika, kung paano niya ito pinakakain, pinapaliguan, pinapatulog,
at pinapatawa. Dahan-dahan bumigat ang kanyang pakiramdam. Maling-mali siya. Kinabukasan, gaya ng nakagawian, umalis ang mag-asawa ng maaga. Habang nasa trabaho, sinilip nila ang footage gamit ang kanilang telepono. Una, tahimik lang ang bahay. Maya-maya pa, nakita nilang dumating si Elena mula sa kusina at tinawag si Mika. "Mika, handa ng almusal," malambing na wika ni Elena. Dumating si Mika na nakangiti, bitbit ang kanyang paboritong teddy bear. "Salamat po, Lola," sagot ng bata habang umupo sa lamesa. Habang kumakain, napansin ni Liza ang maingat na pag-asikaso ni Elena kay Mika. Inihiwalay niya ang mga piraso ng pagkain, sinigurong hindi mainit ang sopas, at mahinahon niyang pinupunasan ang bibig ng bata tuwing nadudumihan. Pagkatapos kumain, tumungo sila sa sala. "Ano gusto mong gawin ngayon, Apo?" tanong ni Elena. "Gusto ko pong magbasa ng libro," sagot ni Mika. Nakita ng mag-asawa kung paano kumuha si Elena ng mga librong pambata at sinamahan si Mika sa pagbabasa. Malinaw na ang bawat kwento ay binibigyang buhay ni Elena sa pamamagitan ng ekspresyon ng kanyang muka at boses. Napansin nila ang tawa ni Mika na umaalingaw-ngaw sa bahay, tanda ng kasiyahan. Hindi nagtagal, naglaro sila sa bakuran. Pinapanood ng mag-asawa ang kanilang anak habang nagtatawanan sila ni Elena. "Ang saya-saya ng anak natin," wika ni Liza, ngunit hindi maalis ang pagtataka sa kanyang isipan. Kinabukasan, baagang bumangon si Liza at dahan-dahan lumapit kay Elena na nasa kusina. "Mama Elena, patawarin mo ko sa mga sinabi ko noong nakaraan. Nabulag ako ng takot na baka mawala ang anak ko sa akin. Pero hindi ko nakita kung gaano mo siya kamahal." Sa mga sumunod na araw, patuloy nilang sinilip ang footage mula sa CCTV. Nakita nila kung paano nililinis si Elena ang sugat ni Mika nang madapa ito habang naglalaro. Kung paano siya nagtuturo ng mga simpleng awitin at panalangin. At kung paano niya inihahanda ang bata para sa pagtulog. Isang eksena ang labis at tumatak kay Liza. Isang gabi, hindi mapakali si Mika dahil nananaginip ito ng masama. Agad siyang kinarga ni Elena at kinantahan hanggang sa muling makatulog ang bata. Ngunit isang araw, habang nasa trabaho, biglang tumawag si Elena. "Liza, Romy, bumalik kayo rito. Si Mika, may lagnat siya at hindi bumababa ang init ng katawan niya." Mabilis na umuwi ang mag-asawa, puno ng pag-aalala. Pagdating nila sa bahay, nakita nilang yakap-yakap ni Elena si Mika habang pinapahiran ito ng maligamgam na tubig. Nanginginig ang bata at nanghihina. Agad nilang dinala si Mika sa ospital at hindi sila iniwan ni Elena kahit isang saglit. Makalipas ang 2 araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mika. Nang umuwi sila, napansin ni Liza ang pagod na muka ni Elena. Ngunit nandoon pa rin ang kanyang matamis na ngiti. "Salamat, Mama Elena. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin namin." Ngumiti si Elena at hinawakan ng kamay ni Liza. "Anak, pamilya ko kayo. Hindi ko man kayo kadugo ni Mika, pero mahal na mahal ko siya. Ang makita siyang masaya at ligtas, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko." Sa puntong iyon, nagdesisyon ang mag-asawa na bawasan ang kanilang oras sa trabaho upang mas magkaroon ng oras kay Mika. Naghanap sila ng paraan upang makapagtrabaho na hindi na kailangan lumayo sa bahay. Nakahanap si Romy ng isang maliit na negosyo sa kanilang barangay, habang si Liza naman
ay nagsimulang magtrabaho bilang online seller. Mas naging malapit si Liza kay Elena. Tuwing may pagkakataon, nagkakaroon sila ng mas mahabang pag-uusap tungkol sa buhay, sa nakaraan at sa kanilang mga pangarap. Doon napagtanto ni Liza na kahit noong bata pa siya, si Elena na ang palaging nariyan upang alagaan siya sa kabila ng kanyang duda dahil lamang sa hindi sila magkadugo. Habang lumilipas ang mga taon, hindi napansin ng lahat na unti-unting tumatanda si Mama Elena. Dati-dati, kayang-kaya pa niyang habulin si Mika sa bakuran, buhatin ito na walang pagod at maghapong maghanda ng masasarap na pagkain. Ngunit ngayon, napansin ni Liza na mas madalas na itong nagpapahinga, mas mabilis mapagod at minsan ay kinakailangang umupo saglit matapos magtrabaho sa kusina. Isang gabi, nadatnan ni Liza si Elena na nakaupo sa duyan sa labas ng bahay. Tahimik na nakatanaw sa langit. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Mama Elena, hindi ko man laging nasasabi, pero napakalaki ng utang na loob namin sa iyo. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-aaruga mo. Ngumiti si Elena at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Liza. Hanggat kaya ko anak, lagi ako nandito para sa inyo. Habang lalo pang tumatanda si Elena, mas inalagaan siya ni Liza. Hindi na niya hinayaang mapagod ang ina-inahan sa mga gawaing bahay. Siya na mismo ang nagluluto, naglilinis at inasikaso ang lahat ng pangangailangan nito. Pinagsisilbihan niya ito sa lahat ng paraan mula sa paghahanda ng masusustansyang pagkain, pag-aasikaso ng kanyang gamot, hanggang sa pagsasama sa kanya sa tuwing gusto nitong lumabas upang magpahangin. Hindi siya nagkulang sa pagpapakita ng pagmamahal. Isang paraan ng pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Elena para sa kanila. Madalas niyang samahan si Elena sa beranda upang magkwentuhan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Kapag mahina ang pakiramdam ni Elena, siya mismo ang naghahanda ng mainit na tsaa at inaakay ito patungo sa kwarto upang makapagpahinga. Hindi nagtagal, naging bahagi na ang kanilang pamilya ang pag-aalaga sa matanda at hindi ito kailanman itinuring ni Liza bilang pasanin, kundi isang paraan upang masuklian ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo ibinigay nito sa kanila. Isang umaga, hindi na nagising si Elena. Pumanaw siya ng tahimik sa kanyang kwarto. May payapang ngiti sa kanyang labi. Labis ang pagdadalamhati ni Liza, Romy at Mika. Ngunit sa kabila ng sakit ng pagkawala, nananatili sa kanila ang init ng pagmamahal na iniwan ni Elena. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, sa bawat alaala, ramdam nila ang presensya ng isang taong nagmahal nang walang hinihintay na kapalit. Madalas hanapin ni Mika si Elena, lalo na sa mga sandaling nakasanayan niyang kasama ito. Tuwing umaga sa hapagkainan, sa paglalaro sa bakuran, at bago matulog sa gabi. Nasaan na po si Lola? Minsan ay tanong niya kay Liza na may lungkot sa kanyang boses. Mahinang hinaplo si Liza ang ulo ng kanyang anak at sinabing, si Lola ay nasa langit na, pero lagi siyang nandito sa puso natin. At sa tuwing titingala si Mika sa langit, tila nakikita niya ang isang bituin na nagniningning ng maliwanag. Para bang si Mama Elena na nagbabantay sa kanila mula sa itaas. Hindi maitatago ni Mika ang labis sa pagkamis sa kanyang Lola Elena. Isang gabi, matapos magdasal, mahigpit na niyakap ni Mika ang kanyang teddy bear at dahan-dahang pumikit. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang napakagandang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Sa gitna nito,
May isang duyan na unti-unting umuugoy sa ilalim ng punong mangga. Doon nakita niya si Mama Elena, nakangiti at iniabot ang kanyang mga kamay. "Lola!" Masayang sigaw ni Mika habang patakbong lumapit. Miss na po kita!" Niyakap siya ni Mama Elena na mahigpit, tulad ng dati na itong ginagawa tuwing malungkot siya. "Apo, lagi lang ako nandito." Malamping na sabi nito. "Hindi mo ko kailangang hanapin dahil nasa puso mo ako." Napuno ng init ng puso ni Mika para bang tunay niyang naramdaman ang yakap ni Mama Elena. Sa panaginip na iyon, muli silang naglaro, nagbasa ng libro at kumanta ng mga paborito nilang awitin. Walang lungkot, walang pangungulila, kundi tangis saya ang pagmamahal lamang. Ngunit unti-unting nawawala ang liwanag sa paligid. "Lola, aalis ka na ba?" Tanong ni Mika, may bahagyang lungkot sa tinig. Hinawakan ni Mama Elena ang kanyang pisngi at ngumiti. "Hindi ako mawawala, Mika. Lagi mo lang akong kasama." Nagising si Mika na may ngiti sa kanyang labi, habang yakap pa rin ang kanyang teddy bear. Sa kanyang murang isipan, alam niyang si Mama Elena ay hindi kailanman nawala. Nananatili ito sa kanyang puso, sa bawat alaala at sa pagmamahal na iniwan nito sa kanila. Maagang nagising si Mika isang umaga, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Agad siyang tumakbo papunta sa kusina kung saan naghahanda ng almusal si Liza. "Mama! Mama!" Masiglang sigaw ni Mika habang hinahatak ang kamay ng kanyang ina. "Oh, ano yun anak?" Tanong ni Liza, nagtatakang hinaplos ang buhok ng bata. "Napaniginipan ko po si Lola Elena," masayang sabi ni Mika, habang nanlaki ang kanyang mga mata sa pananabik. Napahinto si Liza. Mula nang mawala si Elena, madalas sa itong hanapin ni Mika, ngunit ngayon ay tila puno ng sigla ang kanyang kwento. "Talaga? Ano nangyari sa panaginip mo?" "Nakita ko po siya sa isang malaking hardin, puno ng bulaklak. Nakaupo siya sa duyan at tinawag niya ako. Sabi niya, hindi raw siya nawala at lagi lang siyang nandito." Napangiti si Liza habang pinagmamastan ang masayang mukha ng anak. Bagamat ramdam pa rin niya ang kirot ng pagkawala ni Elena, alam niyang sa puso ni Mika, buhay pa rin ito. Mahigpit niyang niyakap ang anak at hinaplos ang kanyang likod. "Tama ka anak," mahinahong sabi ni Liza. "Si Lola Elena ay lagi na sa puso natin. Hindi man natin siya nakikita, binabantayan niya pa rin tayo." Tumango si Mika at ngumiti. "Kaya po hindi na ako malungkot, Mama, kasi alam kong kasama pa rin natin si Lola Elena." Habang pinagmamastan ni Liza ang anak, napagtanto niya na ang pagmamahal ni Elena ay hindi kailanman mawawala. Ito ay nananatili sa kanilang mga alaala, sa kanilang puso at sa bawat ngiting naiiwan ni Mika tuwing binabanggit ang pangalan ng kanyang lola. Ang kwentong ito ay naging inspirasyon sa barangay. Napagtanto ng marami na ang pamilya ay hindi laging base sa pagkakaugnay sa dugo, kundi sa pagmamahal at malasakit na ibinibigay sa isa't isa. Sa huli, si Elena ay hindi lamang naging madrasta ni Liza o tagapag-alaga ni Mika. Siya ang mapagmahal na si Mama Elena nila. Siya ang naging simbolo ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Isang pagmamahal na nagpapatibay sa pamilyang Pilipino. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito.
Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!